Si Harako ay isang 39 anyos na pasyente ng cancer na namuhay ng napakalungkot kaya minsan ay hiniling na lamang niyang mamatay na. Isang araw, natupad din ang hiling niya. Nag-flatline ang heart monitor niya at agad siyang namatay. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, napunta si Harako sa isang kakaibang lugar. Noong una, inakala niyang nasa langit na siya, pero biglang may isang Diyos na nagpakita sa kanyang harapan. Ipinaliwanag ng Diyos na bibigyan niya si Haku ng pangalawang pagkakataon sa buhay dahil napakasama ng una niyang buhay. Sa pagkakataong ito, ipinangako ng Diyos na bibigyan siya ng isang malusog na katawan na hindi siya pagtataksilan tulad ng dati. Taos-pusong humingi ng tawad ang Diyos dahil hinayaan niyang maranasan ni Harako ang ganoong kalungkot na buhay. Para makabawi, tinanong niya kung may nais ba si Harako para sa bago niyang buhay at katawan. Dahil kayang tuparin ng Diyos ang anumang kahilingan, walang hangganang mga posibilidad. Pero iisa lang ang hiling ni Harako. Gusto niyang mabuhay sa susunod niyang buhay bilang isang magsasaka. Napakurap ang Diyos, nagulat sa kakaibang kahilingang yun. Sa dami ng pwedeng piliin, pagsasaka pa talaga. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Haku na habang nakahiga siya sa ospital noon, nakapanood siya ng isang palabas tungkol sa mga magsasaka at naisip niyang astig ang mga ito. Natuwa ang Diyos at pinagbigyan pa rin ang hiling niya. Bukod pa rito, binigyan pa niya si Haku ng bonus na regalo, ang makapangyarihang kasangkapang pansaka, isang kagamitan na may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Pagkatapos nito, inilipat siya ng Diyos sa ibang lugar at nagising si Harako na nakahiga sa gitna ng isang kagubatan. Ang unang naramdaman niya ay pananabik. Sa wakas, may manusog na siyang katawan. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, maaari na niyang asahan ng isang payapa at relax na buhay bilang magsasaka. Sinuri niya ang sarili at napansin niyang mas bata ang itsura niya kumpara noon. Sa kasamaang palad, mas pangit din siya kaysa dati. Para pang mas masaklap, sinuutan pa siya ng Diyos ng parang mumurahing damit na galing sa dollar store. Napabuntong hininga si Harako sa kanyang itsura pero hinayaan na lamang niya ito. Sinubukan niya ang makapangyarihang kasangkapang pangsaka at nagpatawag siya ng asarol. Sa kanyang pagkamangha, kaya nitong magukay ng kahit gaano karaming butas nang hindi siya napapagod. Humanga si Harako at nagsimulang galugarin ang kagubatan, ngunit agad bumalik ang realidad. Kailangan niya ng ligtas na matutuluyan. Posibleng may mga halimaw o mapanganib na nilalang sa paligid. Nakakita siya ng isang malaking matibay na puno at nagpasya siyang doon magtatag ng kanyang base. Pero may isa pang problema, tubig. Wala siyang makitang ilog o balon sa malapit at kailangan niya ng tubig para mabuhay. Kaya muli niyang tinawag ang makapangyarihang kasangkapan na naging pala at nagsimulang maghukay. Napakakapaki-pakinabang nito dahil kaya nitong mag-iba-anyo sa iba't ibang kagamitan. Maliban na lang sa mga komplikadong makina. Patuloy siyang naghukay hanggang sa wakas ay nakatagpo siya ng tubig. Nagkaroon siya ng sarili niyang balon. Ngayong may tubig na, ang susunod na prioridad ay pagkain. Nakapagtataka, kahit pagkatapos ng matinding paghuhukay, hindi siya nakakaramdam ng gutom. Gayunpaman, naisip niyang mas mabuting maghanda pa rin. Idinagdag niya ang pamangaso sa kanyang mga plano. Pero sa ngayon, ang pangunahing layunin ay ang paggawa ng kubo. Gamit ang makapangyarihang kasangkapan, madali niyang pinutol ang mga puno at ginawang maayos na tabla ang mga ito para sa konstruksyon. Ngunit nang simulan niya ang pagtatayo, napagtanto ni Harako na mas mahirap pala ito kaysa sa inaakala niya. Iniisip niya ang disenyo, tibay, materyales, at ayos ng loob, hanggang sa hindi niya namalayang palubog na ang araw. Kailangan niya ng ilaw. Sinubukan niyang magpatawag ng flashlight o lampara gamit ang kasangkapan, pero walang lumabas. Mukhang hindi ito sakop ng kapangyarihan nito, isa na namang limitasyon mula sa Diyos. Sinubukan naman niyang magpatawag ng magnifying glass at gumana ito, pero wala rin itong silbi sa gabi. Kaya noong gabing yun, naghukay siya ng maliit na butas sa puno at doon natulog. Hirap siyang makatulog kaya nagbuhol siya ng oras sa paggawa ng mga kasangkapang kahoy. Nagulat siya dahil mas maayos ang kinalabasan kaysa sa inaasahan niya. Kinabukasan, nilinis niya ang kanyang lupain mula sa mga puno at damo para masimulan ang pagtatanim. Ngunit bago pa siya makapagsimula, isang halimaw na kuneho ang biglang sumugod sa kanya na may balak pumatay. Isang mabilis na hampas lang sa ulo gamit ang makapangyarihang kasangkapan ang kinailangan para mapatay ito. Ginamit niya ang karne ng halimaw para ihanda ang kanyang tanghalian. Sumunod sa kanyang listahan ang paggawa ng palikuran. Noong una'y kulang ito sa pribasya kaya nilagyan niya ng mga pader para maging mas maayos. Buong araw niyang nilinang ang lupa para pagtaniman. Pagsapit ng paglubog ng araw, marami na siyang nagawa, ngunit wala pa siyang mga buto. Nagpasya siyang matulog muna at kinabukasan ay maghanap ng mga buto o prutas sa kagubatan.
Pagkagising niya, nagulat siya dahil may mga tumutubong halaman na kahit wala naman siyang itinanim. Maliwanag na ito ang kapangyarihan ng makapangyarihang kasangkapan upang protektahan ang pananim laban sa mga halimaw. Nagtayo siya ng bakod sa paligid ng taniman. Dinidiligan niya ang mga halaman araw-araw at mabilis ang paglaki ng mga ito. Hindi niya alam kung anong uri ng halaman yon, pero umaasa siyang nakakain ito. Pagkalipas ng ilang araw ng pagsisikap, matagumpay niyang naitayo ang isang bahay na yari sa troso. Sa kalagitnaan ng paggawa, napagod siya ng husto kaya hindi niya mayamat ang isang troso papunta sa bubong. Kaya naghukay siya pababa para magkaroon ng mas mataas na espasyo. Isang araw, habang ginagawa ang kanyang karaniwang gawain, nakakita siya ng dalawang higanteng aso. Sa una ay tila agresibo ang mga ito, pero mababait pala at mukhang pagod at sugatan. Tinanggap sila ni Haku sa kanyang lupain at pinakain ng karne. Ang isa sa mga aso ay may malaking tiyan kaya inakala niyang buntis ito o sadyang matako. Dahil sa pag-aalaga sa mga aso, naalala niya ang dati niyang kagustuhan na magkaroon ng alagang aso. Ngayon, iniisip niyang panatilihin ang mga ito. Bigla, nagmukhang iirang buntis na aso, kaya naisip ni Haraku na mangganganak na ito. Dinala niya ang mga ito sa bahay na troso at sinubukang magplano para sa panganganak kahit wala siyang alam tungkol dito. Kinagabihan, iniwan niya ang mga aso sa loob at natulog siya sa butas ng puno para mabigyan sila ng pribasya. Kinabukasan, matagumpay nang naipanganak ang mga tuta. Nakakagulat na napaka-cute ng mga ito. Inakala ni Haraku na aalis ang mga aso pagkatapos manganak, pero nasanay na ang mga ito sa kanyang tahanan at ayaw nang umalis. Dahil dito, nagpa siya siyang gumawa ng mas malaki at mas maayos na bahay para sa sarili niya at iwan ang bahay na troso para sa mga aso. Hindi nagtagal, handa ng anihin ang mga pananim, at mga kamatis pala ang mga ito. Tinikman niya at nakumpirmang kamatis na. Pinangalanan niya ang lalaking aso na Kuro at ang babaeng aso na Yuki. Samantala, iniisip ng Diyos kung kamusta na si Haraku sa bago nitong buhay. Doon niya napagtanto na nagkamali siya. Naipadala niya si Haraku sa isang napakapanganib na kagubatan, isang kagubatang tinatawag na kagubatan ng kamatayan. Nais sana niya itong ibalik agad. Pero labag yun sa mga patakaran dahil hindi siya maaaring manghimasok sa buhay na ibinigay na niya. Inisip ng Diyos na malamang ay mamamatay si Hakuroon at babalik din sa kanya, at sa kanya aayusin ang lahat. Ngunit mas mahusay ang kalagayan ni Haku kaysa sa inaasahan. Gamit ang makapangyarihang kasangkapan, nakapag-ani siya ng maraming pananim. Gumagana ito sa pamamagitan ng pag-iisip niya kung ano ang gusto niyang itanim, at kusang na itatanim ang mga buto sa lupa. Mabilis pa itong tumubo kaya hindi na niya alam ang gagawin sa dami. Napagtanto ni Haku na naroon siya dahil sa mga Diyos, kaya gumawa siya ng rebulto bilang parangal sa kanila. Isang araw, sinubukan niyang magtanim ng mga punong namumunga. Alam niyang matagal bago ito mamunga, pero handa siyang maghintay. Malaking kasama niya sina Kuro at Yuki sa panahong yon. Kung wala sila, malamang ay matindi ang kanyang pag-iisa. Napansin niyang may mga sungay ang mga ito, pero inisip niyang baka normal lang yon sa mundong ito. Tinulungan pa siya ng mga ito na tuklasin ang kagubatan hanggang sa makakita siya ng ilog na ginawa niyang pamunahin pinagkukunan ng tubig. Para naman sa transportasyon, ginawa niyang karito ng makapangyarihang kasangkapan na nagpapahintulot sa kanyang magdala ng mga bagay ng mabilis at hindi napapagod. Medyo lubak-lubak lang ang daan kaya balak niyang ayusin ito balang araw. Hindi nagtagal, papalapit na ang taglamig kaya nagsimula siyang maghanda. Sinubukan niyang gamitin ang balat ng mga halimaw na kuneho pero mabaho ang mga ito. Kaya ang tanging magagawa niya ay magsindi ng apoy at manatili sa loob ng kubo. Isang araw, nakatagpo siya ng isang gagamba na kayang gumawa ng matibay na tela at damit mula sa sapot nito. Naisip ni Haraku na kapakipakinabang ito kaya isinama niya sa grupo at pinangalanang Zabutin. Nakagawa si Zabutin ng astig na jacket para kay Haku na magagamit niya sa taglamig, pati na rin ang iba pang gamit sa bahay. Dumating ang taglamig, pero dahil sa paghahanda niya, maayos na itong nalagpasan. Komportable ang mga aso sa loob, habang si Zabutin ay tila nag-hibernate dahil matagal nang hindi bumababa mula sa tirahan nito. Mukhang maayos ang lahat, pero may isang malaking problema. Matagal nang hindi nakakausap ni Haraku ang isang tunay na tao. Nagsisimula na siyang malungkot at natatakot pa siyang baka makalimutan niya kung paano magsalita. Hindi nagtagal, dumating ang tagsibol. Ang mga tuta, na malalaki na ngayon, ay nagtungo sa kagubatan upang maghanap ng mapapangasawa. Mabilis silang nakatagpo ng ibang mga aso sa gubat at ipinakilala ang mga ito kay Haku. Bukod pa rito, tila nanganak din si Zabutin. Alam ni Haraku na mas marami na naman siyang papakainin kaya kailangan niyang magsumikap pa lalo. At bigla, nagpatunog ng babala si Zabutin.
Agad na naunawaan ni Haku na may kakaibang nangyayari sa kagubatan, kaya pumasok siya roon upang mag-imbestiga. Habang naglilibot, nakita niya ang isang munting batang babae na nanginginig sa takot sa tabi ng isang puno. Pagkakita pa lang nito sa kanya, agad itong sumigaw ng tulong. Lumapit si Harako upang tanungin kung ano ang nangyayari, ngunit nang makalapit siya, bigla siyang sinunggaban nito at kinagat sa leeg. Ngayon, ang ganitong sitwasyon ay eksaktong tipo na kinahuhumalingan ni Harako. Kaya bahagya siyang namula. Pagkatapos noon, nagbago ang anyo ng babae. Ang kanyang mga damit ay naging mas maayos at maganda, at tila mas tumanda ang kanyang hitsura. Ngunit agad siyang inatake ng mga aso ni Harako dahil nakita nila itong isang banta. Defensible siyang kumilos, ngunit mabilis na pinahinto ni Harako ang mga aso. Ipinaliwanag ng babae kay Harako na kinagat niya ito dahil iyon lamang ang paraan upang maibalik niya ang kanyang lakas. Sinabi rin niya na inatake siya kanina dahil inakala niyang kaya niyang labanan ang isa sa mga aso. Nang makita ito, napagtanto ni Hercule na wala naman siyang masamang intensyon at inalok pa niyang painumin ito muli ng kanyang dugo. Pagkatapos nito, dinala niya ang babae sa kanyang bukid. Nagunat siya nang makita ang napakaraming pananim dahil hindi pa siya nakakita ng ganito dati. Kumagat siya ng kamatis at tunay na humanga sa lasa nito. Ang natitirang bahagi ng araw ay ginugol nila sa kasiyahan at pagbuo ng mas malalim na samahan. Para kay Hercule, ito ang unang pagkakataon sa matagal na panahon na nagkaroon siya ng pakikisalamuha sa isang tao, kaya labis niya itong ikinatuwa. Sa pagtatapos ng araw, ipinakilala niya ang sarili bilang si Lucy, isang vampira. Ipinaliwanag niya na pumunta siya sa kagubatan upang magsaliksik ng mga halamang gamot. Ngunit nasangkot siya sa away laban sa ilang maharlika na gustong nakawin ang kanyang pananaliksik. Kinailangan niyang magtago sa isang ligtas na lugar, at ang kagubatan ang pinakamagandang opsyon. Napansin ni Harako na naglabas siya ng isang panel na inakala niyang mahika. Malinaw na umiiral ang mahika sa mundong ito. Habang iniisip ang lahat, tinitigan ni Hercule si Lucy at napagtantong maaaring hindi na siya muling makatagpo ng isang babaeng tulad niya. Dahil sa bugso ng damdamin, agad siyang nag-propose kay Lucy at hiniling na manatili ito sa kanyang tabi magpakailanman. Ipinaliwanag niya na itinayo niya ang kanyang base roon upang mamuhay ng mag-isa at payapa, malayo sa lahat. Namula si Lucy sa biglaang pag-amin na yon, ngunit matapos pag-isipan, pumayag siya dahil wala rin naman siyang ibang mapupuntahan. Kinabukasan, sabay silang lumabas ng kubo matapos ang isang magaspang na gabi. Tinanong ni Lou kung ano ang plano nila sa araw na yon. Sinabi ni Hercule na balak niyang tingnan ang mga punong namumuma upang suriin ang paglaki ng mga ito. Sinabi ni Lou na sasama siya, ngunit nais muna niyang mag-ayos ng sarili. Matapos iyon, naupo sila upang mag-usap, ngunit biglang tumunog ang alarma ni Zabaitan. Alam na agad ni Herrick ang ibig sabihin nito, kaya nagtungo sila ni Lou sa kagubatan upang tingnan kung ano ang nangyayari. Pagdating ni Harako, nakita niya ang isang eksenang pamilyar sa kanya, isang magandang babae na nakatali sa isang puno. Nang makita si Hercule, sumigaw ito ng tulong. Agad niya itong kinaligan, at pagkatapos ay ginamit ng babae ang kanyang mahika upang ayusin ang sarili. Samantala, tahimik na sinusubukang tumakas ni Lou, ngunit pinigilan siya ng babae at pinapante sa kanya. Lumalabas na magkakilala sila, dinala nila siya sa kubo kung saan nalaman ni Hercule na pareho pala silang tumatakas mula sa mga maharlika. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Tia, isang anghel, at tinanong si Lou kung sino ang lalaking kasama niya. Namula si Lou habang sinasabing asawa niya ito. Namula rin si Haku dahil iyon ang unang pagkakataon na tinawag siya sa ganoong paraan. Labis na nagulat si Tia. Tinanong ni Haku kung bakit sinusubaybayan ng isang anghel si Lou. Ipinaliwanag ni Tia na ang mga anghel ay mas mga mandirigma kaysa sa banal na nilalang lamang. Bukod pa rito, may malaking bounty sa ulo ni Lou dahil sa pinsalang nagawa nito nung nag-amok siya noon. Dati, abala si Lou sa pagsasaliksik ng kakaibang mga gamot at timpla, at kapag may nakaabala sa kanya, basta na lamang siyang nagpapasabog ng kung ano-ano. Dahil dito, galit na galit ang mga maharlika at naglagay ng patong sa kanyang ulo. Inamin ni Lou na maaaring samobra siya noon, ngunit nagulat siya na alam yun ni Tia dahil hindi siya yung tipo na nagpapakita ng kahinaan. Ipinaliwanag ni Lou na doon niya unang napagtanto kung gaano siya kaina nang harapin niya ang mga aso ni Hercule. Pagkatapos noon, masigla niyang inanyayahan si Tia na sumama sa kanilang manirahan sa kagubatan. Nagalinlangan si Tia sandali ngunit pumayag din. Ipinakita ni Lou kay Tia ang buong bukid at ipinakilala si Zabidan, ngunit tila hindi siya mahilig sa mga gagamba. Tutulong din si Tia sa gawaing bukid. Matapos ang mahabang araw ng pag-aani, pagod na pagod siya.
Ngunit ginamit nila ni Tia at Lu ang kanilang mahika upang agad na maglinis ng sarili na ikinaiinggit ni Haku. Pumasok sila sa loob at pinatikim ni Heriko kay Tia ang strawberry na inani niya noong araw na yon. Masarap daw ito at mas kasiya siya pala ang pagsasaka kaysa sa inaasahan niya. Dahil dito, nagpasya si Tia na manatili kasama nila. Sa mga sumunod na araw, tumulong siya sa mga gawain sa bukid. Nais ni Tia na magtanim pa sila ng mas maraming strawberry. Ngunit sinabi ni Heriko na hindi yun posible dahil kulang sila sa kakayahan at tao upang anihin ang lahat kasama ng iba pa nilang pananim. Iminungkahi ni Tia na kumuha pa sila ng tulong, ngunit hindi yun sang-ayon si Heriko. Kung sobra ang kanilang itatanim, hindi rin nila makakain lahat ng aanihin. Habang naglalakad, nakasalubong ni Heriko ang mas marami pang apo ni Nakuro at Yuki, mga tuta ng kanilang mga naging tuta. Dumami rin ang mga anak ni Zabatin, ngunit kalahati ay umalis sa kagubatan upang maghanap ng mas magandang buhay. Habang ang kalahati ay nanatili, sinabi ni Tia na kailangan niyang maglakbay para sa sarili niyang misyon ngunit nangakong babalik agad. Sa una, nag-alala si Heriko na iiwan siya nito tulad ng mga anak ni Zabidan, ngunit tiniyak ni Tia na babalik siya. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik si Tia dala ang ilang babaeng elf. Ipinakilala ng namumuno sa kanila ang sarili bilang si Lee. Ipinaliwanag ni Lee na iminungkahi ni Tia na manatili sila kay Heriko at tinanong kung maaari silang tumira roon. Ikinwento ni Tia ang malungkot na nakaraan ng mga elf, winakasin ang kanilang nayon sa hilaga at nagkalat ang kanilang lahi. Kung wala silang matitirhan, maaaring tuluyan silang maglaho. Matapos pag-isipan, pumayag si Harako basta't makisama sila sa lahat. Nang makita ng mga elf si Zabutin na gagamba, agad silang nahimatay sa takot. Dahil dumami na sila, nagpasya si Harako na magtayo ng isang malaking bahay para sa lahat, lalo na't 7 elf ang nais magsama-sama. Gumawa rin siya ng palikuran at lugar para sa basura. Tumulong ang mga elf at natapos ang lahat sa loob ng 10 araw. Habang nakikita silang nakamiti sa hapagkainan, sinabi ni Heriko na sana'y maging ligtas at komportable ang lugar na yon para sa lahat. Hindi nagtagal, nasanay ang mga elf sa buhay bukid. Isang araw, habang naghihiwalay sila ng mga pananim, nagulat si Harako nang malaman na si Lee, kahit isang elf, ay gumagamit ng apoy at kumakain ng karne. Akala niya kasi ang mga elf ay namumuhay lamang sa prutas at hindi gumagamit ng metal. Ngunit naging seryoso ang mukha ni Lee at sinabi na kung ganoon ang paniniwala niya, hindi siya magtatagal na buhay sa kagubataang yon. Kinabukasan, habang magsisimula sana si Heriko sa gawain, ipinakita ni Zabitan ang isang higanteng reyna ng bubuyog na nahuli niya. Akala niya kakainin lang ito, ngunit nais pala itong gawing alaga. Pumayag si Harako at gumawa ng tirahan para sa reyna at mga manggagawang bubuyog. Pagkatapos nito, naghukay si Harako ng espasyo para sa imbakan ng tubig, ngunit ang problema ay kung paano ito mapupuno. Iminungkahi ni Lee ang paggawa ng tubo mula sa ilog patungo sa imbakan. Nagtulungan silang lahat at hindi nagtagal ay damaloy na ang tubig papasok, kasama ang ilang isda. Inihaw ni Heriko ang mga ito para sa tanghalian. Nang makita ni Tia at Lu ang mga isda, nakilala nila itong mabagsik na uri mula sa Forest of Death at nag-alinlangan kung ligtas bang kainin. Inalok sila ni Harako, ngunit tumanggi sila at sinabing siya muna ang unang kumagit. May kailangang maging guinea pig, at siguradong hindi yun sila. Tinikman ni Heriko ang isda at sinabi niyang masarap ito. Pagkatapos noon, tumikim din sina Tia at Lu at sumang-ayon kay Heriko na masarap na ito. Sa huli, nag-enjoy ang lahat sa pagkain ng isda, kaya inihanda niya ang lahat ng isdang mayroon siya at ginamit yun para sa kanilang pagkain. Nakahuli pa nga sila ng mas marami kaysa sa kaya nilang kainin ng sabay-sabay, kaya ang natira ay inasena na lang nila at itinago sa kanilang imbakan. Sunod naman, ngayong mayroon na silang imbakan ng tubig, nagpasya si Harako na gumawa ng palayan kung saan maaari silang mag-ani ng palay. Nagsimula siya sa paghuhukay ng mukhang karaniwang taniman. Pagkatapos, pinuno niya ng tubig ang 2 plot. Humingi siya ng tulong sa mga elf para itanim ang bawat punla ng palay. Hindi nagtagal, ganap nang tumubo ang palayan at handa na itong anihin. Mas mabilis itong lumago kaysa sa inaasahan ni Heriko. Pagkatapos nilang anihin ang palay gamit ang kanilang mga karit, itinabi nila ang mga tangkay sa loob ng bahay. Pero hindi pa doon nagtatapos iyon. Ginugol ni Heriko ang susunod na oras sa paggik ng palay hanggang sa maging pino ang mga butil ito ng bigas. Pinanood ni Lu at Tia ang matrabahong proseso ng paggawa ng bigas at napaisip kung sulit pa ba ito sa puntong iyon. Pero tiniyak ni Heriko sa kanila na sulit ito. Pagkatapos noon, lumabas si Heriko para magluto ng bigas. Nang maluto na ito, ginawa niya itong mga rice ball at inilagay sa bandehado, saka inanyayahan sina Lu at Tia na tikman.
Tinikman nilang lahat ang rice balls at napagalamang napakasarap nito. Ginamit niya ang isda kanina bilang palaman ng mga rice ball. Kahit naubos ng mga elf ang lahat ng rice balls, masaya si Haraku na nagustuhan nila ito. Sa susunod, marahil ibang palaman naman ang gagawin niya. Kinabukasan, matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho sa palayan, ginamit ng lahat ang kanilang mahika para linisin ang sarili, na medyo ikinainis ni Haraku dahil naiinggit siya. Dahil doon, nagpasya siyang gumawa ng paliguan. Hindi naman ito dapat mahirap dahil nakagawa na siya ng daluyan ng tubig. Kaya sinimula ni Haraku ang konstruksyon. Ngunit makalipas ang ilang sandali, napagtanto niya ang isang malaking problema, saan mapupunta ang tubig ng paliguan pagkatapos nilang maligo. Hindi niya iniisip na tama na ibuhos lang ito pabalik sa ilog. Nang marinig yun, nakaisip si Tia ng solusyon na gumamit ng mga cleaner slime para linisin ang tubig ng paliguan. Sa ganoong paraan, maaari nila itong magamit muli. Bukod pa roon, naniniwala si Tia na makatutulong din ang mga cleaner slime sa paglilinis ng mga banyo. Hindi na nila kailangan sila mismo ang gumawa nito. Nang malutas ang problemang yun, matagumpay nilang natapos ang paliguan sa pagtatapos ng araw. Hinubad ni Haraku ang kanyang mga damit upang ipakita kung paano gamitin ang paliguan. Pumasok siya at nagbando muna ng katawan bago tunuyang lumubog sa batya. Nang makita yon, sumunod ang lahat ng mga babae at pumasok din sa paliguan kasama si Haraku. Sinasabing masarap sa pakiramdam ang maligo kasama siya. Ito ang klase ng bagay na pinapantasya ni Haraku noong dati pa niyang buhay. Kaya ang tanging nagawa na lang niya ay manahimik. Kinabukasan, dinala ni Lee ang ilan pang elf mula sa kanilang nayon at tinanong si Hako kung maaari rin silang manatili sa nayon tulad ng ginagawa ni Lee. Wala namang reklamo si Haraku kaya pumayag siya. Iminungkahi ni Lee na agad silang magsimulang maghanda para gumawa ng bagong bahay para sa mga paparating na elf. Labis ang tuwa ni Lee. Sinabi niyang masaya siya dahil sa wakas ay magagawa na nilang paramihin muli ang kanilang lahi. Hindi sigurado si Hako kung paano sila magkakaanak gayong puro babae ang mga elf, pero maganda pa ring makita ang kanilang optimismo. Samantala, pinapanood ni Kuro ang eksena at napansin niya muli nang pinapalawak ni Hako ang kanyang harem. Naisip niya kung gaano kalungkot ang buhay niya bago niya nakilala si Haraku. Matapos silang talunin ng isang halimaw na oso, sugatan sila at wala ng dahilan para magpatuloy. Ngunit noon nila nakilala si Haraku. Sa una, inakala nila na isa lamang siyang mahinang tao. Pero nang makita nila ang napakalakas na kapangyarihan ng makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka, agad silang nagsimulang igalam siya. Mabait si Hako at tinanggap sila bilang sarili niyang mga kasama. Kaya labis ang pasasalamat ni Kuro. Ang hindi niya alam, ang kanilang lahi ay kinatatakutang mga halimaw na kilala bilang Inferno Wolves. Ngunit wala silang balak saktan siya, kaya naniniwala silang magiging maayos ang lahat. Ilang araw ang lumipas at natapos na rin ang bago at pinabuting bahay. Dahil kinailangan nilang iakma ito para sa mga bagong elf na titira roon. Isa itong napakalaking mansyon, at ang silid ni Haraku ang pinakamaganda dahil siya ang nagtatag ng kanilang nayon. Inilibot ng mga babae si Haraku sa bahay at gustong-gusto niya ang bawat bahagi nito. May kanya-kanya silang mga silid, at natuwa si Haraku na makita silang masaya sa kinalabasan. Pagkatapos, napansin niya ang isang silid na may matibay na kandado. Nagtaka siya kung ano ang nasa loob. Binuksan niya ito at nakita ang dalawang kama na magkadikit. Nang maunawaan niya kung ano yun, dahan-dahan niyang isinara ang pinto at sinabing magpapanggap na lang siyang wala siyang nakita. Matapos ang paglilibot, sinabi ni Lee kay Haraku na kung may bahagi ng bahay na hindi niya gusto, sabihin lamang niya at aayusin niya ito. Bilang huling palamuti sa bahay, nagdagdag siya ng 2 estatwa ng mga aso sa harap para sa magandang itsura. Kinabukasan, balak ni Haraku na gumawa ng curry. Kaya pumunta siya sa bukid kasama sina Tia at Lu para pumili ng sariwang mga sangkap. Ngunit matapos niyang pumili, nalaman niyang iniwan siya ng 2 dahil para sa kanila. Medyo badoy ang paggawa ng curry mula sa simula. Naiwan si Hako na maghanda ng curry mag-isa, ngunit makalipas ang ilang sandali ay sumama sa kanya si Lee at sinabing gusto niyang tumulong. Kaya nagsimula sila sa proseso ng paggawa ng curry, mula sa pagpainit ng mantika hanggang sa pagprito ng baka. Ang natitira na lang ay takpan ng kaldero at hayaang kumulo hanggang maluto. Ngunit doon na pagtanto ni Haraku na nakalimutan niyang gumawa ng naan para sa curry. Alam niyang matagal gawin ang naan, kaya naisip niyang magbigas na lang. Pero nagbago ang isip niya at nagpa siya pa rin gumawa ng naan dahil matagal na rin siyang nagke-crave nito. Kahit nangangahulugan yun na kailangan niyang maghanda para sa lahat, kasama na ang mga elf. Alam niyang malapit na ang paglubog ng araw, kaya agad siyang kumilos dahil wala siyang oras na sayangin.
Halos handa na ang curry, at naamoy na ni Tia at Lou ang nakakatuksong aroma mula roon at iniisip kung yun na ba ang curry na kanina pa ipinagyayabang ni Hercule. Pagsapit ng hapunan sa paglubog ng araw, tinikman nila ang curry at naan at inaming napakasarap nito. Pinuri pa si Haku at sinabing may tunay siyang talento sa pagluluto. Masaya si Hero na talagang nagustuhan nila ang kanyang luto. Unti-unti nang papalapit muli ang taglamig. Kaya nagsimula si Hercule at ang iba na maghanda para rito sa pamamagitan ng pagpreserba ng karne at pag-iimbak ng mga gulay. Isang araw, nakita ni Haku si Lou na ginagamit ang kanyang mahika ng apoy para pausukan ang kanilang karne. Ninais ni Hercule na sana marunong din siyang gumamit ng mahika, kaya sinubukan niya, ngunit bigo siya ng husto. Kinagabihan, nakipag-usap si Hercule kay Lee at inaming niyang hanga siya sa kanilang lahat dahil marunong silang gumamit ng mahika samantalang siya ay nagsasaka at nagluluto lamang. Ngunit sinabi ni Lee na siya ang pinakakahanga-hanga sa kanilang lahat dahil nagawa niyang mabuhay sa kagubatan hanggang ngayon ng mag-isa. Hindi yun basta-basta nagagawa ng kahit sino. Nang marinig yun, gama ng kaunti ang pakiramdam ni Haku at napagtanto niyang mahalaga rin siya sa kanila. Hindi nagtagal, dumating ang taglamig at nagsimulang mamuo ang niebe sa labas. Dahil dito, halos sa loob na lamang sila ng bahay nagpalipas ng oras. Para malibang, nagpasya si Haku na gumawa ng mga board game tulad ng chess, maong, at reversi. Matapos niyang ipaliwanag ang mga patakaran ng reversi, sinabi agad ni Lou na mukhang napakasimple nitong laro. Ngunit mabilis siyang sinabihan ni Tia na mukhang simple lang ito dahil sa pagkakaayos ng laro at sa aktwal na paglalaro. Ang mga estratehiya ang tunay na mahalaga. Dahil doon, biglang uminit ang sitwasyon nang hamanin ni Lou si Tia ng isang laro kaagad. Samantala, sa kabilang silid, kabaligtaran ang atmosfera. Tahimik at payapa habang naglalaro sina Lee at isa pang elf ng sarili nilang laro ng reversi. Biglang pumasok si Kuro at Caswall na nagbigay ng payo kay Lee kung anong galawang dapat niyang gawin. Nagulat si Hercule na alam pala ni Kuro ang mga patakaran ng laro na hindi niya inaasahan. Makalipas ang ilang sandali, nagsawa rin sila sa mga board game. Kaya gumawa si Hercule ng bowling set para maiba naman. Ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa bowling. Ngunit dahil medyo nanibago na siya, dalawa ang hindi niya natumbang pin. Gayunpaman, hindi sigurado si Hercule kung dahil ba sa pagiging simple ng mga laro o sa bago lamang ang lahat, pero bawat larong ipinakilala niya sa kanila ay naging patok. At sa ganoong paraan, magkasama nilang ginugol ang buong taglamig sa loob ng bahay, araw-araw na naglalaro. Ngunit hindi nagtagal ang mga araw ng taglamig dahil bago nila namalayan, dumating na agad ang tagsibol. Isang umaga, lumabas si Haku at ang mga babae upang pag-usapan ang gagawin nila sa araw na yon. Ngunit biglang tumunog ang alarma ni Zabaitan. Lahat sila ay nagmadaling pumunta sa pinanggagalingan ng alarma at nakita ang isang napakalaking wyvern na diretsyong lumilipad papunta sa kanila. Nang makita ang pag-atake ng wyvern, agad na tumakbo si Lee at ang iba pang elf papunta sa taniman upang mabawasan ang pinsala. Sa sandaling yon, natulala sina Tia at Lou dahil hindi nila alam ang gagawin. Nagdududa silang sapat ang lakas nila para mabasag ang barrier ng wyvern. Samantala, nakatayo si Hercule, desperadong nag-iisip ng desisyong gagawin. Una niyang naisip na baka dapat silang tumakas, ngunit agad niyang napagtanto na hindi yun gagana dahil madali silang masusundan ng wyvern mula sa himpapawid. Alam ni Harako na kailangan niyang may gawin, at kailangan niya itong gawin na yun din, kung hindi ay masisira ang nayon at ang mga pananim. Ang tanging nasa isip niya ay ang protektahan ng lahat. Kaya inilabas niya ang kanyang makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka at sa harap ng kanilang mga mata, nagbago ito at naging isang astig na sibat. Nang walang pag-aatubili, inihagis ni Haku ang sibat diretso sa wyvern. Laking gulat ng lahat nang makita nilang sapat ang lakas ng sibat upang tuluyang wasakin ang harang ng wyvern at pabagsakin ito sa iisang tama lamang. Natulala sina Lou at Tia. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Wala ni isa sa kanila ang may ideya na nagtataglay si Hercule ng ganoong kalakas at napakalupit na kapangyarihan. Matapos matalo ang wyvern, nagawa ng lahat na mapatay ang mga apoy sa mga taniman. May ilang pananim na nasira, ngunit sa kabutihang palad. Kaunti lamang ang pinsala. Pagkatapos nito, nagtungo ang grupo sa kagubatan upang tingnan ang bangkay ng wyvern. Ang unang pumasok sa isip ni Hercule habang tinitingnan nito ay kung maaari ba nila itong kainin. Sa mundong ito, ang karne ng wyvern ay kilalang isang masarap at espesyal na putahe. Kaya't hindi na nag-aksaya ng oras si Hercule at agad itong ginamit upang maghanda ng isang masarap na tanghalian para sa lahat. Palaging inaakala ni Lou na matigas at makunat ang karne ng wyvern, ngunit sa kanyang pagkagulat, napakalambot pala nito. Habang kumakain sila,
lumingon si Lu kay Tia at pinaalalahanan siya tungkol sa paghagis ng sibat ni Haku. Tinanong niya kung sa tingin ba ni Tia ay kaya niyang harangin ang ganoong klaseng atake kung sa kanya yun itutok. Mabilis na umiling si Tia at inamin na imposible yun para sa kanya. Napakalakas ng sibat na hindi lamang nito tinagos ang harang ng wyvern, kundi dumiretso rin sa dibdib nito sa iisang tama. Samantala, sa kaharian ng mga demonyo, si Bizzo, isa sa 4 na dakilang general, ay nagsasagawa ng pagpupulong kasama ang kapwa niya mga general na sina Randen at Brat. Ikinwento niya sa kanila ang tungkol sa wyvern na napatumba sa isang hampas lamang. Nabigla sina Randen at Brats. Hindi sila makapaniwalang may ganoong kalakas at mapanirang kapangyarihan na umiiral sa mundo. Gayunpaman, walang interes si Randen na subukan ito. Matatag ang paniniwala niyang imposible para sa kanila na harapin ang ganoong lakas, at ang tangkaing kalabanin yun ay tiyak na magdadala lamang sa kanilang kamatayan. Nang walang pag-aatubili, tumayo si Randen, inanunsyo ang kanyang pagdibitiw, at umalis sa pagpupulong. Balik sa kagubatan, habang iniisip pa rin ni Haku ang kanilang naging pagkain noong nakaraang araw, napagtanto niyang may kulang alak. Ang plano niya ngayong araw ay magsimulang gumawa nito. Nagtipon siya ng napakaraming ubas at inilagay ang mga ito sa isang malaking balde. Pinapatapak niya sa mga babae ang mga ito upang makuha ang katas. Pagsapit ng pagtatapos ng araw, nakapuno sila ng 16 na barils ng katas ng ubas. Ngayon, ang natitira na lamang ay hayaan itong mag-ferment at maghintay hanggang maging alak ito. Samantala, sa banal na kaharian, ang Diyos na orihinal na nagdala kay Heracles sa mundong ito ay pinapagalitan ng sarili niyang anak na babae, ang Diyosa ng agrikultura. Pinagsasabihan siya nito dahil muli na naman niyang nagulo ang mga bagay-bagay ngayong pagkakataon. Sa paghuhulog kay Haku sa kagubatan ng kamatayan, sinubukan ng Diyos na ipagtanggol ang sarili, iginiit na nagsasaya naman si Heracles roon at maayos ang kalagayan nito, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng kanyang anak. Ipinagpatuloy nito ang paninermon, idinagdag pa na bukod sa lahat ng iyon, nagawa pa niyang bigyan si Heracles ng replika ng banal na sibat na Lance Grime. Ang itinuro niya ay nakakatakot kahit na ginagamit lamang yun ni Heracles sa pagsasaka ngayon. Ang sibat na yun ay kayang sipsipin ang lahat ng puwersa ng buhay ni Heracles at patayin siya agad. Gayunpaman, iginiit ng Diyos na malabong may masamang mangyari kay Heracles dahil binigyan niya ito ng katawan na may napakataas na kakayahang mag-regenerate. Sa ganoong katawan, dapat ay maayos lang si Heracles. Kahit marinig yun, hindi pa rin malis ng Diyos ng agrikultura ang katotohanang nagkamali ang kanyang ama. Upang matiyak na matututo ito ng leksyon, pinarusahan niya ito sa pamamagitan ng pagpapatayo sa sulok sa loob ng 300 taon, at inutusan siyang gugulin ng panahong yun sa pagninilay sa lahat ng kanyang nagawang pagkakamali. Kinabukasan sa kagubatan, biglang nagpatunog ng alarma si Zabidan at nagmadaling sumugod pasulong. Sa pagsunod nila sa Senadorias, natuklasan nilang may isa na namang batang babae na nakagapos sa isang puno. Mabilis itong nakilala ni Lu. Lumalabas na ang babaeng yun ay ang sarili niyang kapatid na si Flora. Dinala ni Barako si Flora pabalik sa bahay, at doon niya ipinaliwanag ang sitwasyon. Lumalabas na may pabuya sa ulo ni Lu, at pumasok si Flora sa kagubatan upang hanapin siya. Dahil kasal si Lu kay Heracles, teknikal na hipag niya si Flora. Maayos siyang tinanggap ni Heracles, inihain ang isa sa kanyang pinakamagagandang putahe at sinabing malaya siyang manatili sa kanila hanggat gusto niya. Tulad ni Lu, labis ding masigasig si Flora pagdating sa pananaliksik. Matapos ang ilang araw na pananatili sa kanila, umalis siya upang ihanda ang sarili niyang lugar ng pananaliksik. Makalipas ang halos 1 buwan, bumalik si Flora, ngunit sa pagkakataong ito ay nagulat si Haku nang makita niyang hindi siya nag-iisa. May dala siyang malaking grupo ng mga katulong, ang kanyang mga tapat na tauhan. Ang punong katulong ay nagpakilalang si Anne, magalang na yumuko, at sinabi kay Heracles na nais nilang lahat na manirahan doon kasama ng iba. Idinagdag pa niya na malaya silang gamitin ni Heracles sa anumang paraan na sa tingin niya ay nararapat. Hindi lamang yon, nagdala rin ang grupo ni Flora ng mga baka. Labis ang tuwa ni Heracles sa dagdag na ito dahil sa wakas ay makakagawa na sila ng mantikilya at keso. Nang makita ito, nagsimulang makaramdam ng kaunting pagkalungkot si Tia, napagtantong siya na lamang ang hindi pa nakakapagdala ng sarili niyang mga tauhan. Upang ayusin yun, nagtungo siya sa kagubatan at kalaunan ay bumalik kasama ang isang hukbo ng mga anghel at mga taong butiki. Dagdag pa rito, nagdala pa sila ng isang manok, na labis na ikinatuwa ni Heracles dahil makakakain na rin sila ng itlog. Mabilis na inayos ang mga tungkulin sa lumalaking nayon. Ang mga anghel ang namahala sa seguridad, pinapanatiling ligtas ang lahat laban sa mga banta sa kagubatan. Ang mga taong butiki naman ay itinalaga sa mabibigat na gawaing panlabas na nangangailangan ng lakas.
Ang kanilang pinuno na si Daga ay madaling makilala dahil sa panyong itinali ni Heraclio sa kanyang braso. Kung hindi niya sila mapag-iiba-iba. Hindi nagtagal, nagdala rin si Lee ng mas marami pang mga duwende upang sumama sa kanila. Ngunit napansin ni Heraclio na sa lahat ng duwendeng dinala niya, wala ni isang lalaki, pawang mga babae lamang. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya si Lee tungkol dito. Ipinaliwanag ni Lee na kakaunti na lamang ang mga lalaking duwende ang nakaligtas, ngunit binaliwala niya yon. Sinasabing hindi yun problema dahil gagawa na lamang sila ng mas marami kalaunan. Si Harako, na ayaw nang magtanong pa kung paano nila balak gawin yun, ay nagbigay na lamang ng thumbs up at doon na nagtapos ang usapan. Sa mabilis na pagdami ng mga naninirahan, napagtanto ni Heraclio na ang kanyang maliit na lugar ay isa ng ganap na nayon. Nagpasya siyang pangalanan nito bilang Great Tree Village. Siya mismo ang nagsilbing alkalde. Nang gabing yun, nagdaos ang lahat ng isang malaking pagdiriwang upang ipagdiwang ang okasyon, sabay-sabay na sumayaw at humawit ng mga lumang kanta. Tinatamasa ang kanilang bagong buhay bilang isang masiglang komunidad. Kinabukasan, lumapit ang isa sa mga anghel kay Heraclio at ipinaalam na may dumating na sugo mula sa hukbo ng mga demonyo upang makipagkita sa kanila. Ang sugo ay walang iba kundi si Bizzle. Ipinaliwanag niyang nais niyang talakayin ang kanilang pamayanan kasama ang sinumang namumuno sa nayon. Napagtanto ni Haku na ito ang kanyang unang tunay na tungkulin bilang alkalde ng Great Tree Village, kaya't lumapit siya at ipinahayag na siya ang namumuno. Sinimula ni Bizzle sa pag-aalok ng regalo kay Heraclio, saka nagsabing may ilang tanong siya tungkol sa kanilang pamayanan. Pagkarinig nito, agad na naalala ni Haraku ang sinabi noon ni Lu na ang lahat ng lupain nito, kabilang ang kanilang tinirhan, ay pag-aari ng hari ng mga demonyo. Dahil dito, napaisip siya, ipinadala ba si Bizzle upang paalisin sila o upang maningil ng buwis? Ano man ang dahilan, alam ni Heraclio na isa ito sa pinakamalalaking desisyong kakaharapin niya bilang alkalde. Matapos mag-isip ng mabuti, sinabi ni Heraclio kay Bizzle na kung may reklamo ang hari ng mga demonyo tungkol sa pananatili nila roon, handa silang magbayad ng 10% na buwis para sa paggamit ng lupa. Ngunit may mahalagang kondisyon, ang buwis ay magmumula lamang sa kita ng kanilang taniman, hindi mula sa mga hayop. Saglit na natigilan si Bizzle sa narinig, nanginginig sa sobrang baba ng bilang. Nang makita ang reaksyon nito, naisip ni Heraclio kung baka masyadong mababa nga ang 10%, ngunit sa sumunod na sandali ay sabik na pumayag si Bizzle sa alok. Pumasok sila sa loob, nilagdaan ang mga papeles, at umalis si Bizzle pabalik sa kaharian ng mga demonyo. Pagkatapos niyang umalis, tinanong ni Haraku ang mga babae kung kumusta ang ginawa niya. Sinabi nilang napakahusay ng kanyang ginawa dahil ang karaniwang buwis ay nasa 60 hanggang 70%. Ngunit nagawa niyang makipagkasundo sa 10% lamang. Bukod pa rito, ang pagbabayad ng buwis ay nangangahulugang nasa ilalim na sila ng proteksyon ng hukbo ng mga demonyo. Samantala, sa punong himpilan ng hukbo ng mga demonyo, naguulat si Bizzle sa iba pang mga general, at nanginginig silang lahat sa takot. Ipinaliwanag ni Bizzle na nakita niya si Heraclio, ang alkalde ng nayon, na nakatayo kasama si Luwu, ang prinsesa ng mga vampira, si Tia, ang anghel ng paglipol, at isang grupo ng mga Inferno Wolves. Sa lakas pa lamang ng mga puwersang yun, hindi na nakapagtatakang nagawa nilang talunin ang isang wyvern. Ang mas lalo pang ikinagulat niya ay ang katotohanang kusang loob silang pumayag na magbayad ng buwis at mapasailalim sa proteksyon ng hari ng mga demonyo. Sa kabila ng kanilang malinaw na lakas, kahit na napakababa ng buwis, alam ni Bizzle na hindi niya maaaring tanggihan. Mas mabuting kumulekta ng kaunti kaysa ipagsapalaran maging kaaway sila ng kaharian ng mga demonyo. Pagkarinig nito, muling tumayo si Randen at inanunsyo agad siyang magbibitiw. Kinabukasan, dumalaw sa Great Tree Village si Daim, ang Panginoon ng mga dragon. Lumapit ang kanyang lingkod at iniharap kay Haku ang isang regalo, isang kahangahangang espada. Tinanggap ni Heraclio ang regalo ngunit tinanong kung bakit sila naglakbay ng ganoon kalayo patungo sa kanyang nayon. Ipinaliwanag ng lingkod na ang lungga ni Daim ay matatagpuan ng kaunti sa timog. Hindi man sila eksaktong magkalapit na kapitbahay, sapat pa rin ang lapit upang marapat lamang na bumisita si Daim. Nagbago si Daim sa kanyang anyong tao at maayos na nagpakilala. Inanyayahan siya ni Heraclio at ng iba sa loob at pinainom ng alak, ngunit naparami ang inom ni Daim kaya tuluyan siyang nalasing. Malakas na idineklara na mananatili na siya roon magpakailanman at hindi na babalik sa kanyang lungga. Mabilis siyang sinabihan ng kanyang lingkod na hindi yun magandang ideya dahil ang pananatili roon ng permanente ay malamang na maging istorbo lamang sa lahat. Nang mapagtanto ang katotohanan sa mga salitang yun, bahagyang nahimasmasan si Daim at sa pagtatapos ng gabi ay lumipad pabalik sa kanyang tahanan.
Kinabukasan, pinag-isipan ni Haruko ang pagbisita ni Daim. Kahit na nag-enjoy siya sa pagtanggap dito, inamin niyang hindi niya gusto ang ideya ng mga biglaang bisita na palaging pumapasok sa kanilang tahanan. Kaya iminungkahi niyang magtayo sila ng isang bahay panauhin na sapat ang laki upang tumanggap ng humigit kumulang 30 tao, isang lugar na sadyang nakalaan para sa mga bisita. Habang nagsisimula ang pagtatayo ng bahay panauhin, gumawa rin sila ng isang bagong sistema na para lamang sa mga bisita. Si Biden ay magpapatunog ng kampana kapag may mga bisitang dumarating at hahampas naman sa isang malaking tipak ng bato kapag may mga kaaway na lumilitaw. Bukod pa roon, bumuo pa sila ng isang welcoming party na ang trabaho ay salubungin ang sinumang bibisita. Makalipas ang ilang sandali, natapos din ang kanilang mga paghahanda at hindi nagtagal ay natanggap nila ang kanilang unang mga bisita. Sa pagkakataong ito, isang grupo ng mga beastmen ang dumating. Lumabas si Ru upang salubungin sila, ngunit agad niyang napansin na may kakaiba sa grupong ito. Ibinunyag niya na may naramdaman siyang ilan sa kanila na nagtatago sa kagubatan. Gayunpaman, agad na humingi ng paumanhin si Garf, ang pinuno ng mga beastmen, at sinabing malamang na sumunod lamang ang mga nagtatago nang wala ang kanyang pahintulot. Tinanggap ni Lu ang paliwanag, ngunit binalaan niya ang mga ito na mag-inat habang sila ay nananatili roon. Pagkapasok nila, humanga ang mga beastmen sa mga dekorasyon ng guest house. Gayunpaman, hindi pa rin malis na mga babae ang hinalang ang mga beastmen na ito ay mga kaaway na nagkukunwari lamang. Una, wala silang dalang anumang along pambati tulad ng ibang mga bisita. At pangalawa, nandoon ang dalawang beastmen na nagtatago sa kagubatan. Dahil sa mga red flag na ito, nagpa siya ang mga babae na bawasan ang kanilang hospitality at sadyang naghain ng hindi gaanong masarap na pagkain. Si Haruko ay totoo namang nakaramdam ng kaunting pagkakonsensya tungkol dito, ngunit sumang-ayon na rin siya. Kalaunan, lumabas na hindi pala sinusubukang linlangin ng mga beastmen ang sinuman. Sa katunayan, naroon sila upang pag-usapan ang ugnayang pangkalakalan. Ipinaliwanag ni Garf na ang kanilang nayon ay hindi interesado sa karaniwang ekonomikong kalakalan, kundi sa pisikal na palitan. Tinanong niya kung maaari bang ang nayon ni Haruko ang pumunta sa kanilang nayon para makipagkalakalan. Ipinaliwanag niyang napakahirap ng paglalakbay papunta roon, at ang pagdadala ng mga produkto pabalik-balik ay sobrang abala. Ang mga beastmen ay nakikipagkalakalan ng mga bagay tulad ng pintura, mga kubyertos na pilak at salamin. Lahat ng ito ay labis na kinawilihan ni Haruko. Agad niyang sinabi na nais niyang bilhin ang lahat. Sa ganitong paraan, nagkaroon ng kasunduan ang dalawang panig. Nag-alok pa si Daim na siya na ang bahala sa transportasyon kapalit ng isang bar aisles ng alak. Dahil si Haruko, bilang mayor, ay hindi maaaring siya ang unang bumiyahe para sa kalakalan, nagboluntaryo si Tia na siya ang pumunta. Makalipas ang ilang araw, bumalik siya kasama si Daim at buong pagmamalaking inihayag na naging matagumpay ang kalakalan. Napalitan ang lahat ng produkto ayon sa napagkasunduan. Bukod pa rito, binanggit din niya na nagtanong ang mayor ng Beast Village kung maaari bang may ilan sa kanilang mga tao ang lumipat doon. Nag-isip si Haruko at inamin na makatutulong ang dagdag na manggagawa, kaya pumayag siya. Pagkatapos, ibinunyag ni Tia na ang grupo ay binubuo ng 20 dalagitang babae. Nanigas si Haruko nang marinig ito, na pagtantong karamihan sa kanilang sariling nayon ay mga babae na. Kung magpapatuloy ito, malaladay sa panganib ang kinabukasan ng nayon. Dahil dito, mariin niyang sinabi na tatanggapin lamang niya sila kung magpapadala rin ang mga beastmen ng hindi bababa sa 2 binatang lalaki. Hindi nagtagal, dumating ang mga beastmen at ang kanilang pinuno, isang dalagitang babae na nagngangalang Sena, ay kinakabahang bumati kay Haruko. Sinabi niya na maaari siyang gamitin ni Haruko sa anumang paraan na gusto nito basta't huwag lamang siyang pabayaan. Mumiti lamang si Haruko ng mabait at tiniyak sa kanya na hindi siya kailangang mag-alala na palalayasin. Nang marinig yun, ngumiti si Sena ng may ginhawa. Pagkatapos, nagtanong si Haruko tungkol sa mga binatang lalaki na kanyang hiniling. Ipinakita ni Sena ang 2 batang lalaki, ngunit sila ay 11 taong gulang pa lamang, mas bata kaysa sa inaasahan ni Haruko. Tiningnan niya ang mga ito at napagtantong sila ang kumakatawan sa kinabukasan ng nayon mula ngayon. Sa una, inakala ni Sena at ng iba pang beastmen na ituturing silang parang basura roon. Ngunit sa kanilang pagkagulat, sina Haruko at ang lahat ay naging mababait sa kanila. Dahil dito, nasisiyahan sila sa kanilang pananatili, kahit na mangangailangan pa ng panahon upang masanay sa pamumuhay kasama ang napakaraming iba't ibang uri ng nilalang. Isang araw, habang pinapanood ni Haruko ang mga batang beast na naglalaro, biglang yumanig ang lupa dahil sa isang malakas na lindol. Isang anghel ang mabilis na bumaba at ipinaalam sa kanya na ang pagyanig ay dulot ng isang oso at isang urupong na naglalaban ng marahas hindi kalayuan sa nayon.
Iniisip ng anghel kung dapat ba silang makialam o manood lamang, samantalang si Hercule ay abala sa pag-iisip kung masarap ba kainin ang mga nilalang na yun. Pagkatapos, inilipad ng anghel si Hercule papunta sa kagubatan kung saan nagaganap ang labanan. Nang may baba siya malapit sa pinangyayarihan, isang beses lamang na hinampas ni Haraku ang kanyang sibat at agad na napatumba ang parehong hayop. Nagulat ang ibang mga anghel, namangha na napakalakas pala ni Hercule, bagay na hindi nila inaasahan. Dinala nila ang oso at ang ulupong pabalik sa nayon kung saan inihanda ang kanilang karne bilang isang masarap na tanghalian. Ang pritong ulupong ay halos kasing lasa ng chicken tenders, kaya nagpasya si Hercule na kailangan ito ng tamang sausawan. Agad siyang gumawa ng mayonesa. Nang ito ay matapos, tinikman ito ni Flora at humanga sa sarap nito. Pagkatapos noon, lumipat si Hako sa kanyang susunod na proyekto, miso. Nagtulungan sila ni Flora upang maghanda ng isang batch, ginawang bola ang timpla. At inilagay sa isang bar aisle sa basement upang ipa-ferment ng ilang buwan hanggang sa lumabas ang buong lasa nito. Sakto namang dumating si Lou upang sabihin kay Haraku na may mga bisita. Ang mga bagong dating ay isang grupo ng matatandang dwarf na pinamumunuan ng isang mukhang magaspang na lalaki na nagngangalang Donovan. Narinig nila ang mga chismis na ang Great Tree Village ay gumagawa ng dekalidad na alak, kaya pumunta sila upang makibahagi. Pumayag si Hako, ngunit agad na sumingit si Lou at sinabing hindi nila maaaring ipamigay ng libre ang kanilang alak. Inamin ni Donovan na wala silang pera pambayad, ngunit maaari silang mag-alok ng teknolohiya kapalit nito. Ipinaliwanag niya na dahil napakaraming pananim ang kanilang nayon, maaari nilang ituro kung paano gawing alak ang mga ito. Upang patunayan ito, ipinakita ng mga dwarf ang proseso ng distillation upang gawing corn whiskey ang mais. Sumubok si Hako ng isang lagok at inamin na tunay ang lasa nito, kahit medyo masyadong matapang para sa kanya. Pagkatapos nito, nagkaroon ng kasunduan ng dalawang panig at opisyal na sumali ang mga dwarf sa Great Tree Village. Upang ipagdiwang ito, nagdaos sila ng isang malaking welcoming party. Lahat ay naginuman at nagdiwang ng sama-sama. Lalo na si Hercule ay masayang-masaya dahil sa wakas ay may ilan ng mga lalaki sa nayon. Ibig sabihin nito ay maaaring malayang magparami ang mga elf nang walang pag-aalala. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit si Hercule kay Donovan at tinanong kung may babae bang nakakuha ng kanyang interes. Inamin ni Donovan na bagamat magaganda ang lahat ng babae roon, hindi sila ang kanyang tipo. Mas gusto raw niya ang mga babaeng may makakapal at buong balbas. Sa puntong yun, napabuntong hininga na lamang si Hercule sa pagkatalo. Kinabukasan, habang abala si Hercule sa kanyang pangkaraniwang gawain, bigla niyang napansin ang isang higanteng dragon na papalapit sa nayon. Ang una niyang instinct ay pabagsakin ito agad, ngunit bago pa siya makakilos, dumating si Dime at hinarap ang dragon mismo. Inisip ni Haraku na kontrolado na ang lahat hanggang sa lumingon siya at makita ang isa pang dragon na papalapit mula sa malayo. Alam niyang tungkulin niyang protektahan ang nayon. Mabilis na hinugot ni Haraku ang kanyang sibat at inihagis ito sa isa sa mga dragon. Halos tumama ang atake, ngunit nakaiwas ang dragon sa huling segundo. Naghanda si Ferraco na maghagis ng pangalawang sibat, ngunit biglang sumugod ang lingkod ni Dime at sumigaw upang patigilin siya. Ipinaliwanag nitong ang dalawang dragon ay walang iba kundi ang asawa at anak ni Dryame. Matapos malanawan ang hindi pagkakaunawaan, nagbago ang mga dragon sa kanilang anyong tao. Ipinakilala ng asawa ni Dime ang sarili bilang Gruffaloon, at ang kanyang anak bilang Lasty. Ipinaliwanag ni Gruffaloon na naghinala siya dahil napansin niyang palihim na lumalabas si Dime tuwing gabi at inakala niyang siya ay nagtataksil. Kaya napagpasyahan niyang sundan ito upang malaman ang totoo. Agad nilinaw ni Hercule na hindi nagtataksil si Dime, pumupunta lamang ito sa nayon upang uminom. Napagtanto ni Gruffaloon ang kanyang pagkakamali, ngunit iginiit niyang hindi siya masisisi sa paghihinala, lalo na tumalis ito sa kalagitnaan ng gabi nang walang sinasabi at may kinukuhang mga bagay mula sa treasury. Nang maayos ang lahat, humingi ng paumanhin sina Gruffaloon at Lasty kay Haraku sa gulong na kanilang idinulot. Tiniyak ni Haraku na wala itong problema at natutuwa siyang nagkaayos ang lahat. Pagkatapos, tahimik na sinabi ni Dime kay Gruffaloon na napakahalaga ng mabuting relasyon sa Great Tree Village. Inamin niyang sapat ang kapangyarihan ng nayon upang pabagsakin ang kanilang buong puwersa kung sakaling maging magulo ang sitwasyon. Dahil dito, nagpasya si Gruffaloon na mas mabuting manatili muna sa nayon ang kanilang anak na si Lasty. Naniniwala siyang makatutulong ito upang mapanatiling maganda ang kanilang ugnayan at matuto rin si Lasty mula sa karanasan. Walang pagtutol si Heret at malugod niya itong tinanggap sa nayon. Doon nagsimula ang bagong buhay ni Lasty roon. Ngunit hindi ito naging kasing dali nang naging karanasan ng iba.
Marami sa mga residente ang hindi komportable sa kanya dahil sa kanyang nakakatakot na lahing dragon. Upang mapakinabangan ang kanyang presensya, itinalaga siya ni Herrick na humawak ng negosasyon sa mga bisita. Dumating ang unang pagsubok nang muling bumisita si Bizzle. Sa sandaling makita niya si Lastay nang inig siya sa takot. Dahil dito, agad siyang pumayag sa bawat alok upang hindi siya magalit. Nang makita kung gaano ito kaepektibo, napangisi si Hercule na pagtantong tama ang kanyang desisyon. Kalaunan, bumalik si Bizzle sa kaharian ng mga demonyo at iniulat ang kanyang nakita. Nagpanik ang mga general nang malaman na may mga dragon na kakampi ang Great Tree Village at nais nilang masuri ng mabuti ang kanilang lakas militar. Nagpasya si Bizzle na ipadala ang kanyang anak na si Floram upang manaktik. Hindi nagtagal, dumating si Floram sa nayon. Dahil nabanggit na ni Bizzle na mananatili roon ang kanyang anak, manugod siyang tinanggap ng lahat. Habang lumilipas ang araw, mainat na sinuri ni Floram ang lakas militar ng nayon at labis siyang nagulat sa kanyang natuklasan. Napagtanto niyang sapat ang kanilang lakas upang tuluyang burahin ang buong kaharian ng mga demonyo kung gugustuhin nila. Nagtataka siya kung anong uri ng tao ang namumuno sa ganoong lugar. Ang kanyang kuryosidad ay nauwi sa pagkabigla nang malaman niyang ang mayor ng nayon na si Haraku ay isang tao lamang. Mabilis siyang binalaan ni Last na huwag maliitin ito. Ipinaliwanag na kayang harapin ni Hako kahit ang kanyang ina. Sa pagkarinig nito, kinilabutan si Floram. Mula noon, lubos na siyang naniwala sa lakas ni Hercule. Tinrato niya ito ng may malaking paggalang at naging napaka-formal tuwing nakikipag-usap sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang taglagas, kasama ang pangakong maraming masasarap na pagkain. Nagtipon-tipon ang lahat sa kusina upang maghanda ng masaganang almusal. Ngunit sa kalagitnaan nito, napagtanto nilang may kulang. Seafood. Naalala ni Lou na may kakilala siyang isang mangangalakal na maaaring mag-supply sa kanila ng ilan. Kaya agad silang naglakbay patimog upang gawin ang kahilingan. Pagkaraan ng 3 araw, dumating sa nayon ang punong mangangalakal ng Shishito City sa kaharian ng mga demonyo bilang tugon sa kanilang hiling. Una niya silang pinasalamatan sa pagtawag sa kanyang serbisyo at pagkatapos ay buong pagmamalaking ipinakita ang malawak na uri ng pagkaing dagat na dala niya. Tuwang-tuwa si Haraku sa mga napili. Ang mga nalakal na nagpakilalang Michael ay ipinaliwanag na mayroon siyang 3 dahilan kung bakit siya pumunta. Una, upang maayos na batiin si Herco at pasalamatan ito sa pagpili sa kanilang serbisyo. Ikalawa, upang magmungkahi ng mga bagong oportunidad para sa kalakalan at negosyo sa kanilang nayon. At ikatlo, na siyang pinakamalaki niyang pag-asa, ay ang maging opisyal na tagapag-supply ng pamahalaan para sa Great Tree Village. Ibig sabihin, siya lamang ang hahawak sa lahat ng kanilang usaping pangkalakalan. Itinuro ni Michael ang kalidad ng kanilang mga pananim at buong kumpiyansang sinabi na maibebenta niya ang mga ito ng ilang ulit na mas mataas kaysa sa karaniwang halaga kung ipagkakatiwala sa kanya ang tungkulin. Pinag-usapan ito ni Haku at ng iba pa at nakita nilang kapanipaniwala ang kanyang mga dahilan. Kaya pumayag sila. Nang maayos na ang lahat, inihatid nila siya at sumakay si Michael sa Dragon ng Nayon upang lumipad pauwi. Habang siya'y umaalis, inamin ni Tia na tila maaasahan si Michael at wala siyang naramdamang panlilinlang mula rito. Idinagdag ni Hercule na umaasa siyang magpapatuloy ng maayos ang kanilang ugnayan sa kanya. Samantala, sa kalamitan, ibinagsak ni Michael ang kanyang mahinahon at kumpormidong asal sa sandaling wala na siya sa kanilang paningin. Nang inig siya sa ginhawa at nagpasalamat sa mga Diyos na nakalabas siyang buhay matapos makipag-usap sa mga nakakatakot na tao ng Great Tree Village. Pagbalik sa nayon, hindi nagaksaya ng oras si Haku at agad ginamit ang pagkain dagat upang maghanda ng masarap na pagkain na ikinatuwa ng lahat. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang payapang sandali. Biglang may isa pang dragon na lumitaw at nagsimulang umatake sa nayon. Hindi nagatubili si Haraku, itinaas niya ang kanyang makapangyarihang sibat at madaling pinabagsak ang dragon. Nang pumasok siya sa gubat upang tingnan kung maaaring lutuin ang karne ng dragon, natuklasan niyang nagbago ito sa anyong tao. Sa kanyang gulat, ang dragon pala ay ang nakatatandang kapatid ni Daim na si Hakarin. Ipinaliwanag ni Hakarin na minsan niyang narinig si Daim na lasing na nagsasabing ibibigay nito ang kanyang anak kay Hercule bilang mapapangasawa. Dahil sa kuryosidad, nagpasya siyang pumunta mismo rito upang makita kung anong klaseng lalaki si Hercule. Nalito si Hercule dahil wala siyang maalalang pumayag sa ganoong kasunduan. Nahihiyang inamin ni Daim na nasabi nga niya yun, ngunit dahil lamang siya'y lasing noon. Tinanong ni Hercule si Hakiran kung bakit hindi na lang siya nagpakilala ng maayos. Tumawa ito at sinabing matagal na niyang naririnig kung gaano kalakas ang alkalde ng nayon kaya nais muna niya itong subukan. Hindi yun ipinagdamdam ni Hercule, ngunit sinabi niyang bago siya pumasok sa nayon,
kailangan muna nitong ayusin ang gulong ginawa niya sa kanyang maliit na pagsubok. Matapos maglinis, tinanggap siya sa guest house at pinagsilbihan ng hapunan. Agad siyang nakisama sa iba. Pagkatapos kumain, casual na binanggit ni Hack Karen na narinig niyang sikat sa kanila ang larong maong. Iginiit niyang maglaro sila. Inakala ni Heracule na hindi niya alam ang mga patakaran at nagalok na ipaliwanag ang mga ito. Ngunit iwinagayway lang yun ni Hack Karen at sinabing matututunan niya habang naglalaro. Upang maging mas kapana-panabik, iminungkahi niyang magpusta sila sa magiging resulta ng laro. Ngunit wala namang mahalagang bagay si Heracule na maipupusta. Kaya iminungkahi niyang mag-strip maong na lang sila, kung saan ang matatalo sa bawat round ay magtatanggal ng isang piraso ng damit. Nakakagulat, pumayag ang lahat. Di nagtagal, nagsimula ang laro at mabigat ang tensyon sa silid. Lubhang kompetitibo ang mga dragon at galit na galit matalo. Kaya ang strip maong ay naging seryosong labanan. Napansin ni Harako ang kakaiba. Baguhan si Haki rin sa Mahjong at siya rin ang may pinakakaunting suot kumpara sa iba. Gayunpaman, naglalaro siya ng may halos mapanganib na kumpiyansa. Mula nang magsimula ang laro, todo focus si Harako sa pagkuha ng puntos. Ngunit may kakaiba, talo siya sa bawat round. Hindi nagtagal, naka-brief na lang siya. Nagsimula siyang maghinala na baka gumagamit si Hakari ng mahika upang mandaya. Ngunit kung nandadaya nga ito, dapat ay may iba nang nakapansin. Nang nasa pinakamababang punto na si Heracule, dumating ang perpektong pagkakataon. Kung tama ang galaw niya, mababago niya ang takbo ng laro sa isang tira. May pag-asa sa puso, ibinaba niya ang kanyang mosyang tile. Ngunit muling umiral ang malas. Nasira ang plano niya at natalo na naman siya. Agad nagtsanta mga babae na habarin na niya ang kanyang pantalon. At dahil tumutupad sa salita si Heracule, ginawa niya yun at tumayo na wala ng suot kundi ang kanyang kahihiyan. Ipinapakita ang kanyang maliit na ari para makita ng lahat. Samantala, sa kaharian ng mga demonyo, lalong nababahala si Bezel at ang iba pang general. Nakuha na ng Great Tree Village si Hack Karen, isang dragon na kilala sa pambihirang lakas. At nararamdaman nilang nanganganib sila. Habang pinag-uusapan nila ang mga opsyon, nagsingit si Galgardo ng sarili niyang alalahanin. Ang kanyang anak na babae ay pabago-bago ang ugali nitong mga nakaraang araw at hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Si Rande naman, isang tingin pa lang sa sitwasyon ay napagtantong wala silang tsansa na manalo. Nang walang sinasabi, nag-iwan siya ng sulat ng pagbibitiw sa mesa at tuluyang naglaho. Sa nayon, mahusay na nakikibagay si Hack Karen sa lahat. Nagpasya siyang manatili muna at ikinagulat ni Heracule na kaya niyang gawin halos anumang trabahong ibigay sa kanya. Gayunpaman, hindi siya tumitigil sa pagrereklamo sa mga gawain. Nakakatawa man, sa kabila ng reklamo, siya pa ang nagturo sa mga bata ng pagbasa, pagsulat, at maging matematika. Kalaunan, isang grupo ng maiinit at hubad na mga babaeng lamea ang biglang dumating sa nayon upang humingi ng tulong. Ipinaliwanag nila kay Heracule na may ilang mas batang halimaw na nagtangkang linisin ang isang dungeon na natagpuan sa gubat, kaya napilitan ang mga lamia na lumikas mula sa kanilang tahanan. Desperado, nagpunta sila rito upang humingi ng tulong at proteksyon. Napag-isip-isip ni Harako na hindi nila maaaring tanggihan ang mga ito, kaya nakipagkasundo sila. Ipapalit ng mga lamia ang mga mahalagang hiyas na kanilang namina kapalit ng mga pananim ng nayon. Pagkatapos nito, naghanda ang mga babaeng lamea na bumalik sa kanilang mga tahanan. Ngunit bago sila umalis, iginiit ni Heracule na magsuot sila ng damit kung balak nilang bumisita muli. Binigyan niya sila ng tela na itinali nila sa kanilang dibdib bilang pansamantalang pangitaas. Mula noon, nagtatag ang mga lamea ng delivery service at regular na nakikipagkalakalan sa nayon. Sa dami ng magagandang pangyayaring nagaganap, hindi mapigilan ni Harako na maramdaman na umuunlad na ang nayon sa susunod na antas. Samantala, sa kaharian ng mga demonyo, narinig ni Prinsesa Yuri ang mga chismis na nakumbinsi si Fulram na manatili sa Great Tree Village. May ilan pang nagsasabing bihag siya ng namumuno roon. Dahil sa mga kalahating katotohanan ito, idineklara ni Yuri na wala silang pagpipilian kundi atakihin ang nayon at bawiin si Fulram. Kasabay nito, dumating si Beasel sa nayon upang ipaalam kay Fulram ang walang inat na planong ito. Ipinaliwanag niyang pinuno ng kasinungalingan ang isipan ni Yuri ng kanyang mga tagasunod at pinaniwalang bihag si Fulram. Inamin ni Fulram na isang kahangalan ang ideyang yun. Alam niyang walang laban ang kanilang hukbo sa lakas ng Great Tree Village. Sumang-ayon si Beasel at sinabing siya lamang ang makakapigil sa pagsalakay bago ito tuluyang lumala. Nakatakda ang pag-atake bukas, kaya kailangan kumilos agad si Fulram. Nang dumating ang hukbo ng mga demonyo, pinaharap ni Fulram ang mga babaeng lamea sa kanila.
Sa isang tingin pa lamang sa mga Lamia, natakot na ang mga sundalo at napagtanto kung gaano kawalang pag-asa ang pakikipaglaban sa nayon na ito. Pagkatapos nito, ang tatlong babaeng nagtulak sa prinsesa sa pagsalakay, sina Rosaline, Julina, at Claques, ay kinaladkad sa harap ni Jericho. Ipinahayag ni Floram na pinili nilang manatili muna sa nayon at magtrabaho sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sinabi rin niyang kung sakaling subukan nilang saktan ng nayon, malaya siyang itapon ang mga ito. Nanigas sa takot ang tatlo sa kanyang mga salita. Si Prinsesa Yuri naman ay yumuko at nagpasakop din. Ipinaliwanag ni Floram kay Jericho na hindi narito ang prinsesa upang magdulot ng gulo kundi upang magmasid at makita kung paano pinapatakbo ang nayon. Hiling ni Yuri na huwag siyang tratuhin ng iba at tratuhin siya tulad ng lahat. Kinabukasan, inilibot ni Floram si Yuri sa nayon. Namangha ang prinsesa sa iba't ibang pananim at sa payapang pamamahala rito. Ngunit hindi tulad niya, labis na miserable ang iba pang mga babae. Bilang mga maharlika, ayaw nila ang ideya ng pamumuhay sa isang liblib na lugar na malayo sa karamihan. Gabi ring yun, palihim silang nagtangkang tumakas, ngunit nakabantay na ang mga lobo at gagamba at hinarang ang bawat ruta. Nang mapagtantong wala silang kawala, sumuko sila at nagpasyang magpakabait na lamang hanggang sa payagan silang makabalik sa kanilang tahanan. Samantala, ipinagpatuloy ni Yuri ang paglilibot kasama si Floram. Inamin niyang nagmukha siyang tanga sa pag-iisip ng digmaan laban sa isang payapa at maayos na nayon. Gayunpaman, sinabi niyang hindi rin yun lubos na kasalanan niya. Bigla rin naglaho si Floram sa kaharian ng walang paliwanag, kaya nagalala ang lahat. Dahil walang balita mula sa kanya, nakumbinsi ng mga babae sa town hall si Yuri na siya ay nabihag. Napagtanto ni Floram na responsibilidad niya ang hindi pagkakaunawaan at nangakong ipapaalam kay Yuri ang lahat mula ngayon. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nasanay ang mga babae sa buhay sa nayon. Nakakita sila ng kasiyahan sa mga trabahong ibinigay sa kanila at nagsimulang tanggapin ang kanilang mga bagong papel. Si Yuri naman, sa kanyang huling araw, ay nagtrabaho kasama ang mga batang halimaw sa bukid. Nang subukan siyang pigilan ng mga babaeng magsasaka at sabihing hindi dapat magtrabaho ng ganoon ang isang prinsesa, agad nilang naalala na dapat ay lihim ang kanyang katayuan at natahimik. Hindi yun inalintana ni Yuri. Inamin niyang matagal na mula nang maramdaman niyang buhay na buhay siya. Sa pagtatapos ng araw, oras na para siya'y bumalik sa kanyang tahanan. Mainit niyang pinasalamatan ang lahat, nangakong babalik muli, at nilisan ang Great Tree Village na may panibagong paggalang kina Hercule at sa kanyang mga tao. Samantala, ang iba pang mga babae ay unti-unti nang nasanay sa buhay sa Great Tree Village. Ang nagsimula bilang pag-aatubili ay dahan-daang napalitan ng kiginhawahan, at kalaunan ay sila na mismo ang nagpilit na manatili pa roon ng mas matagal. Hindi naman tumutol si Yuri kahit kaunti. Iniwan lamang niya ang mga ito, sinabing maaari nilang gawin ang nais nila, at mag-isa siyang bumalik sa Demon Kingdom. Hindi nagtagal matapos umalis si Yuri, sinimula ng nayon ang pag-aani bago ang taglamig. Napakalaki ng ani, sobrang dami na halos hindi na magkasya sa mga imbakan. Dahil sa problemang ito, lumapit si Lastay at nagtanong kung maaari ba niyang ipadala ang bahagi ng sobrang ani sa kanyang ama. Pinag-isipan yun ni Harako at binigyan siya ng pahintulot. Pagkatapos noon, nagsalita rin si Hakiran at sinabing nais din niyang maghatid ng ilan sa sobrang ani sa kanyang mga magulang na nakatira sa timog. Pumayag din si Harako, kaya umalis si Hakirin dala ang mga supply. Ngunit nang siya'y bumalik, hindi siya nag-iisa. May kasama siyang grupo ng mga mountain elf na sumunod sa kanya. Umaasang makapanirahan sa nayon. Ipinaliwanag ng kanilang leader na siya ang kanilang sitwasyon. Karaniwan ay payapa silang namumuhay sa kabundukan, ngunit kamakailan ay kumonti ang kanilang supply ng pagkain at nahirapan silang mabuhay. Nang marinig ito, seryosong pinag-isipan ni Hercule ang kanilang kalagayan bago pumayag na patirahin sila sa nayon. Labis ang tuwa ni Yao sa kanyang kabutihang loob. Sinabi pa niyang handa siyang matulog sa sahig kung kinakailangan. Ngunit agad siyang pinigilan ni Harako. Sinabing hindi niya ito papayagan. Nangako siyang aayusin ang maayos na matutuluyan para sa kanilang lahat. Mula noon, lubos ang utang na loob niya kay Hercule dahil sa kanyang mabuting pagtanggap. Determinado siyang suplean ito, kaya't sinikap niyang tumulong sa nayon. Sa kasamaang palad, bawat pagtatangka niya ay nauuwi sa kabiguan, at imbes na makatulong ay lalo pa siyang nakakadagdag sa problema. Isang araw, habang nagtatrabaho si Hercule, nabanggit niyang kailangan niya ng luwad para sa isang proyekto. Nang marinig ito, mag-isa siyang nagtungo sa kagubatan at nangakong hindi babalik hanggat hindi siya nakakahanap ng luwad. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik siya na may dalang luwad sa kanyang mga bisig, at natuwa si Hercule sa kanyang tagumpay.
Habang naghahanap, nakatagpo rin siya ng kakaiba, isang kalapit na dungeon na tila ibang-iba sa mga dungeon na tinitirhan ng mga babaeng Lamea. Iniulat niya ito kay Heracles, na naingganyang magpadala ng grupo upang magsiyasat. Gayunpaman, mahigpit niyang ipinagbili na huwag gumawa ng anumang padalos-dalos. Hindi nagtagal, bumalik ang grupo na may nakakabahalang balita. May natuklasan silang ebidensya ng isang blood viper na naninirahan sa loob ng dungeon. Dahil sinasabing napakahalaga ng karne ng blood viper, agad nilang iminungkahi na bumuo ng extermination party at magtungo sa Hilaga upang patayin ito. Ngunit sinabi ni Heracles na kailangan munang pag-usapan at pagkaisahan ng buong nayon ang usaping iyon bago kumilos. Di nagtagal, dumating ang taglamig. Habang lumalamig ang panahon, napansin ng lahat na tila hindi maganda ang pakiramdam ni Ru. Madalas siyang magsuka at namumutla. Noong una, walang nakaunawa sa dahilan. Ngunit kalaunan, naunawaan din nila ang katotohanan, hindi lang basta may sakit si Lu. Siya ay buntis. Nang kumalat ang balitang buntis si Lu, lalong sumigla ang buong nayon. Masaya ang lahat, at maging si Heracles ay tila nagbago. Nang mapagtanto niyang magiging ama na siya, alam niyang panahon na upang akuin ang tunay na responsibilidad. Mas inalagaan niya si Lu at tiniyak na komportable ito. Ngunit kalmado si Lu at sinabing huwag siyang mag-alala, maayos lang siya. Makalipas ang isang oras, natapos ni Anne ang paghahanda ng almusal para sa lahat. Ang problema lamang ay napakarami nila para magkasya sa bulwagan ng kainan, kaya hinati ang pagkain sa 3 grupo. Ang unang grupo ay kinabibilangan ni Heracles at ng mga lider ng bawat lahi. Ang pangalawa ay ang mga karaniwang miyembro, at ang pangatlo ay ang mga hindi nagkasya sa ikalawang upuan. Sa gitna nito, dumating si Grand Mario ng Anghel upang maghatid ng kanyang arawang ulat. Ipinahayag niyang kahapon lamang ay may grupong killer rabbit na nagtangkang sa lakayin ng nayon, ngunit napigilan sila ng mga lobo. Para sa kanya, magandang balita yon dahil may sapat na silang karne ng kuneho para sa pagkain. Napansin ni Heracles na ang mga anghel ay disiplinado at propesyonal habang ginagampanan ang tungkulin, ngunit kapag tapos na ang trabaho ay agad silang nagiging tamad. Hindi sila mahusay sa mga pangkaraniwang gawaing bahay, ngunit nababawi naman yon sa pamamagitan ng pagpapanatiling ligtas ng nayon. Pagdating ng tanghalian, muling naghain si Anne at ang mga katulong. Napansin ni Heracles na para sa marami sa mundong ito, kakaiba ang kumain ng 2 beses sa isang araw, almusal at tanghalian. Karamihan ay sanay sa 1 beses lamang kumain. Para sa mga elf lalo, nakakagulat ito. Nangamba silang baka maubos agad ang supply ng pagkain dahil sa madalas na pagkain. Pagkatapos ng tanghalian, bumalik sa trabaho si Heracles at nagpa siya namang magtanim ng tulip. Hanggang ngayon ay nakatuon lamang siya sa pagtatanim para sa kaligtasan, ngunit nais din niyang magdagdag ng kagandahan sa nayon. Nagsimula rin siyang magsagawa ng regular na combat training para sa mga kabataang taga-nayon. Upang masiguro ang kanilang kahandaan. Sa hapunan, ipinakita ng mga katulong ang isang bagong putahe. Tinikman ito ni Heracles at natagpo ang napakasama ng lasa, ngunit ayaw niyang masaktan ang kanilang damdamin kaya ngumiti siya at nagbigay ng thumbs up. Ang mga pagtitipon sa hapunan ay naging pagkakataon na rin para sa mga anunsyo. Lumapit si Floram at sinabing may liham si Yuri. Humihiling ito ng mas maraming mansanas at damit na gawa sa malambot na telang zabutin. Balak sanang pagsabihan ni Floram si Yuri dahil sa pagiging makasarili. Ngunit sinabi ni Heracles na ayos lang yun at tiyak na hindi tatutol si Zabutin sa paggawa ng damit. Samantala, ipinabatid ng mga dwarf na kailangan nila ng 3 beses na mas maraming ubas upang mapabuti ang kalidad ng kanilang alak. Sinuri ni Heracles ang mga bukid upang alamin kung paano mapapataas ang produksyon. Doon siya nilapitan ni Senna na may dalang balita, may isang estrangherong lalaki ang biglang lumitaw sa nayon. Nagmadali si Heracles at nabigla nang makitang nakayuko ito sa harap ng mga estatwa ng mga Diyos na kanyang ginawa. Mas ikinagulat niya kung paano ito nakapasok nang hindi napapansin ng mga bantay. Lumapit si Lu at natigilan nang makilala ang lalaki. Ipinahayag niya nito si Varrive, ang progenitor ng mga vampira. Mainit siyang binati ni Var si Lu at inihatid ni Heracles sa guest house. Ipinaliwanag ni Var na narinig niyang buntis si Lu at nais niyang makita ito mismo. Nagtanong si Heracles kung ano ang ibig sabihin ng progenitor. Ayon kay Lu, ito ay parang lolo ng lahat ng vampira. Idinagdag ni Var na mahigit 4,000 taon na siya at ang sikreto ng kanyang mahabang buhay ay ang pagbubura ng bahagi ng kanyang alaala paminsan-minsan. Bagamat nakakatakot ito para kay Heracles, sinabi ni Var na nasasanay din dito. Humingi rin siya ng paumanhin sa biglaang pagdating at inamin na naramdaman niya ang banal na presensya sa nayon, kaya siya napayuko sa mga estatwa. Naunawaan ni Haku na nais ni Var ang estatwa,
Ngunit tumanggi si Hercule dahil pag-aari ito ng buong nayon. Nalungkot si Varrife hanggang sasabihin ni Hercule na maaari naman siyang gumawa ng panibago para sa kanya. Masayang tinanggap ito ni Varrife. Sa pagtatapos ng araw, natapos ni Hercule ang bagong estatwa at ibinigay ito bilang regalo. Nang magtanong si Varrife kung magkano ang bayad, tumanggi si Hercule. Aniya, hindi niya maaaring lagyan ng presyo ang Diyos. Pagbalik ni Varrife sa kanyang palasyo, iniutos niyang palitan ang lumang estatwa ng bago. Namangha ang kanyang mga lingkod sa ganda nito at nais sanang ipakalat ang pangalan ng lumikha. Ngunit sinabi ni Var na mas nais nitong mamuhay ng tahimik. Sa halip, iniutos niyang palihim na gantimpalaan si Hercule at ang kanyang nayon at igalang sila ng lahat ng vampira. Bilang pagdiriwang sa pagbubuntis ni Rue, nagpadala rin si Var ng isang piano sa nayon. Pagdating nito, labis ang tuwa ng lahat at sabik na subukang tugtugin ang bagong instrumento. Pagkatapos ng panahong yun, nagpatuloy ang buhay sa nayon ng maayos at wala ni isang reklamo o problema. Patuloy pa rin ang lahat sa paggawa ng kanilang makakaya upang alagaan si Rue ngayong siya ay buntis. Kahit si Rue mismo ay paulit-ulit na nagsasabi sa kanila na huwag mag-alala, nagtitiwala siyang magiging maayos siya at nais niyang mag-relax ang lahat. Gayunpaman, ang isang bagay na gumugulo sa kanya ay ang katotohanang hindi na siya maaaring uminom ng alak. Dahil dito, nagtipon ang mga taga-nayon sa harap ni Harako at iminungkahi na ibenta na nilang sabay-sabay ang lahat ng alak sa nayon. Pakiramdam nila na kung makikita sila ni Rue na umiinom habang siya ay hindi maaaring uminom, para na rin nila siyang pinahihirapan. Ngunit sinabi ni Hercule na baka naman sobra ang kanilang reaksyon at baka pagsisihan nila ang pagbibenta ng lahat kalaunan. Sa halip, iminungkahi niya na kung nais nilang maiwasang matukso si Rue, itago na lamang nila ang lahat ng alak sa mga bar aisle sa ilalim ng lupa hanggang sa maaari na siyang uminom muli. Sumang-ayon ng lahat na mas matalinong ideya yon. Kinahapunan ding yon, sa bukirin, medyo nalungkot si Donovan at ang iba pang mga duwende. Napansin nilang tumigil na sa pag-inom ng alak ang mga taga-nayon at inisip kung baka may mali silang nagawa sa paggawa nito o kung hindi na nagugustuhan ng mga tao ang lasa. Agad na ipinaliwanag ni Hercule sa kanila na wala yung kinalaman sa kalidad ng alak. Ang dahilan kung bakit walang umiinom ay dahil hindi maaaring uminom si Rue at sinusuportahan siya ng lahat sa pamamagitan ng pag-iwas din sa alak. Naunawaan ito ng mga duwende at naantig sa ginawa ng mga tao. At sinabi nilang lalo lamang silang ginanahan na magtrabaho ng mas mabuti para sa nayon. Kinabukasan, habang nagpapahina si Rue sa kanyang silid, isa-isa namang dumalaw ang lahat sa nayon upang bigyan siya ng mga regalo. May nagdala ng pagkain, may nagdala ng mga damit ng sanggol na magagamit pagkatapos ipanganak ang bata. Pagsapit ng gabi, nakahiga si Rue sa kama nang makaramdam siya ng kaunting kakaiba. Doon niya biglang napagtanto na pumutok na ang kanyang panubigan. Nang marinig ito ng lahat sa bahay, dali-dali silang naghanda ng mainit na tubig at mga tuwalya upang masimulan ang panganganak. Si Harako naman ay hindi na kayang panuorin ang proseso, kaya umalis siya at ginugol ang buong gabi sa pagtulog sa labas, sa rungga ng puno na una niyang ginawa nang siya ay unang dumating sa mundong yun. Kinabukasan, nang bumalik si Hercule sa loob ng bahay, nakita niya si Rue na karga ang kanilang bagong silang na anak na lalaki. Puno ng damdamin, lumapit siya at sa unang pagkakataon ay kinuha at hinawakan ang sanggol. Kalaunan, napagpasyahan nilang pangalanan nito na Alfred, at si Rue ang mismong nakaisip ng pangalang yun. Isang linggo ang lumipas matapos ipanganak si Alfred, at napaisip si Hercule kung gaano kalayo na ang narating ng nayon. Nang una siyang dumating sa mundong ito, siya ay nag-iisa at puno ng pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, mayroon na siyang mga kaibigan, pamilya, at isang buong komunidad sa kanyang paligid. Patuloy pang lumalago ang nayon, at labis ang kanyang pasasalamat sa mga Diyos sa lahat ng nangyari. Dahil dito, nagpasya si Harako na kailangan niyang gumawa ng paraan upang pasalamatan ng lahat sa kanilang pagsisikap. Kinabukasan, nagpatawag siya ng pagpupulong ng nayon at inanunsyo na gumawa siya ng bagong sistema. Naglabas siya ng isang maliit na pilak na barya at ipinaliwanag na ito na ang magiging opisyal na salapi ng kanilang nayon na gagamitin sa pakikipagpalitan ng mga produkto. At iba pang pangangailangan, sinadya pa ni Hercule na gawin mismo ang bawat barya upang maiwasan ang pamemeke. Natuwa ang lahat sa ideyang ito at mabilis silang nasanay. May ilan na nagsimulang ipagpalit ang kanilang mga barya sa mga kasangkapan, damit, at armas, habang ang iba naman ay nagpasya na ipunin ang kanila. Hindi nagtagal, naging komportable na ang mga taga-nayon sa paggamit ng mga barya. Gayunpaman, napagtanto ni Hercule na mahirap pa ring tukuyin kung gaano nga ba talaga dapat ang halaga ng isang barya. Sa isang pagkakataon, may isang batang babaeng beast ang lumapit sa kanya at nagtanong kung maaari ba siyang bumili ng sanggol kapalit ng isang barya.
Nang makita ito, naisip ni Harako na kailangan niyang magtakda ng malinaw na mga patakaran kung ano ang maaaring at hindi maaaring bilhin gamit ang pera. Ngunit sa halip na tanggihan siya, ginawa na lamang niyang alkalde ang batang Beast Girl sa loob ng isang araw kapalit ng kanyang barya, na ikinatuwa at ikinatawa ng lahat. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nagdaos ang nayo ng isang malaking handaan upang ipagdiwang ang kapanganakan ni Alfred. Nagtipon-tipon ang lahat upang kumain, uminom, at masayang magdiwang. Habang nakatingin si Hariko sa malaking bar aisles ng alak na inilabas, natawa siya at sinabing hindi siya makapaghintay sa araw na makakainom siya ng alak kasama ang kanyang anak. Tinukso naman siya ni Luke at sinabing maaaring mas maaga pa dumating ang araw na yon kaysa sa inaasahan niya. Samantala, umabot ang balita ng kapanganakan ni Alfred sa kaharian ng mga demonyo. Napagtanto na ng 4 na general doon na imposible para sa kanila na hamanin ang lakas ng Great Tree Village. Dahil dito, naisip nila na ang tanging paraan upang mapanatili ang maayos na ugnayan ay ang ipakasal ang isang tao mula sa kaharian ng mga demonyo sa nayon. Ngunit agad na nakita ng hari ng mga demonyo kung saan patungo ang usapan, at galit niyang isinigaw na hinding-hindi niya papayagan na ipakasal si Yuri sa nayon na yon. Kinabukasan, nagising si Hariko na medyo may hangover. Noon ay lumapit sa kanya ang mga babae sa nayon at sinabi na may napakahalaga silang dapat ipaalam. Nang pumasok sila upang mag-usap, ipinaliwanag nilang may isang grupo ng mga taong nakatira sa kalapit na kagubatan ang lumapit at nagsabing nais nilang lumipat sa nayon. Ang mga taong ito ay napaalis sa kanilang mga tahanan dahil sa digmaan, at humigit kumulang 100 ang kanilang bilang. Nang marinig ito, napagtanto ni Harako na kung tatanggapin talaga nila ang ganoon karaming tao, kakailanganin nilang magtayo ng isang panibagong nayon. Iminungkahi naman ni Lu na maaari rin itong tawaging Great Tree Village. Inisip ni Harako na napakalaking trabaho nito, ngunit hindi ito alintana ng iba. Masigla silang sumagot na handa silang gawin ang kanilang buong makakaya, at kaya nagsimula ang lahat sa pagpaplano kung paano itatayo ang bagong nayon. Ito na ang wakas. Mag-subscribe upang hindi mapalampas ang iba pang recaps at panoorin ang susunod na video.